Sa iba pang balita, may isang posisyon sa midterm elections ang hindi maboboto ng ating mga kababayan na nasa Embo Barangay sa Taguig City. Ito'y dahil hindi pa rin planchado sa ngayon ang usapin sa ilang mga distrito sa naturang lungsod at sa Makati City. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Sa 2025 midterm elections, ang buong bansa boboto ng mga kandidato para sa mga senador, kongresista at mga lokal na pamahalaan. Pero sa 10 barangay o Embo Barangays na nalipat sa Taguig City mula sa dating Makati, maiiba ang balota dahil hindi sila makakaboto para sa posisyon ng kongresista. Hindi po kayo makakaboto for the position ng congressman. Sapagkat hanggang sa kasalukuyan, hindi po alam ng COMELEC kung saang distrito kayo sa 2 distrito ng Taguig kabilang. Inaasahang maglalabas ng resolusyon ng COMELEC hinggil dito, pero paliwanag nila kailangan itong gawin dahil wala pang partikular na distrito kung saan kabilang ang Embo Barangay. Kailangan anya ng batas nito at Kongreso lang ang makakapaglabas nito. Dagdag pa ng COMELEC, hindi rin nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Taguig at Makati kung saan partikular na distrito sila ilalagay. Nung ginawa po nila ang batas na nagsasabi na merong first district ang Taguig, second district, naka-enumerate po kung ano mga barangays doon. At syempre, wala po yung 10 barangays na bagong nagaling po sa Makati, kaya po hindi kayo makakaboto para sa inyong representante. Dahil naman dito, sa balota ng mga taga-Embo Barangay, blanko ang posisyon o pagbobotohan para sa House of Representatives. Hindi na naman anya bagong bagay ito dahil ginawa na ito ng COMELEC sa 63 barangay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa tala ng COMELEC, noong nakaraang 2023 barangay at sangguniang kabataan elections, tinatayang nasa 228,149 ang rehistradong botante sa Embo Barangays. Lahat ito hindi makakaboto para sa kongresista sa darating na eleksyon. Samantala, apektado rin naman ang 2nd District ng Makati dahil sa paglipat ng 10 barangay. Sabi ng COMELEC, 3 barangay na lang ang sakop ng naturang distrito. Pero makakaboto pa rin anya sila sa lahat ng posisyon sa midterm elections. Nag-i-exist pa rin po ang kanilang distrito sapagkat hindi po namin pwedeng i-abolish ang distrito nila. Kahit 3 barangays na lamang ang natitira, ay intact pa rin, naandyan pa rin yung 2nd District. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.